Madamdamin at puno ng pananabik ang gabing iyon sa loob ng maliit kong apartment nang magtagpo ang pagnanasa naming tatlo. Habang marahan kong nararamdaman ang pagdampi ng mga kamay ni na Troy at ng kakarating lang niyang boyfriend na si Brandon sa aking katawan. Doon ko napagtanto kung gaano ka-wild ang mundong pinasok ko. Isang mapangahas na laro na nagsimula sa isang nakaw na halik sa aking tropa at natapos sa isang hindi malilimutang bagyo ng init sa pagitan ng dalawang lalaking sabay na sumubok sa tatag at stamina ko. Paano nga ba ako humantong sa sitwasyong pinagsasaluhan ako ng aking tropa at ng sarili niyang kasintahan gabi-gabi? Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Bago natin umpisahan ang exciting na pag-amin na ito mula kay Jack, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga pinakabagong mapangahas at madamdaming BL stories dito sa M2M Desires. Mag-iwan din kayo ng inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba habang nakikinig. Kaya naman, ihanda na ang inyong mga sarili at tara, pakinggan na natin ang kwento. Hi Kuya Will, itago mo na lang ako sa pangalang Jack. 21 years old ako nang mangyari ang karanasang ikukwento ko at third year college student ako noon sa Manila. Dahil malayo ang probinsya ko, nagre-rent lang ako ng isang maliit pero maayos na apartment unit malapit sa University Belt para matustusan ang allowance ko at hindi na masyadong mabigatan ang mga magulang ko. Nagtatrabaho ako bilang part-time call center agent sa gabi. Pagsapit ng umaga, diretso pasok naman ako sa school. Medyo bugbog ako sa puyat, pero kinakaya ko kasi sanay naman akong tumayo sa sarili kong mga paa. Isang araw, bago umalis si mama pabalik ng probinsya, matapos akong bisitahin, may sinabi siya sa akin. May anak daw ang kumari niya, naluluwas din ng Maynila para mag-aral ng culinary arts. Dahil gipit sa budget at naghahanap ng matutuluyan, nakiusap ang nanay nito kung pwedeng makishare muna sa apartment ko habang naghahanap ng sariling boarding house. Malaki naman ang space ko at may extra na kama, kaya pumayag na rin ako para may kahati ako sa renta at kuryente. Noong hapon na dumating siya, doon lang kami unang nagkita. Ang pangalan niya ay Troy. Kuya Will, laking gulat ko nang pagbukas ko ng pinto dahil isang matangkad na lalaki na nasa 5'11" ang sumalubong sa akin. Maputi siya, may pagkachinito, at may napakagandang ngiti na may kasamang dimple. Pero ang unang nakakuha ng pansin ko ay ang porma niya dahil naka-white tank top siya at basketball shorts. Kitang-kita ang hubog ng kanyang katawan na halatang alaga sa gym dahil sa lapad ng kanyang dibdib at sa tikas ng kanyang mga braso. Medyo napatitig ako ng ilang segundo bago ako natauhan. Sa totoo lang, secretly bisexual ako, pero walang nakakaalam sa pamilya ko o kahit sa mga katrabaho ko. Tahimik lang ako pagdating sa preference ko at wala pa akong nagiging seryosong relasyon sa kapwa ko lalaki. Kaya nung makita ko si Troy na ganoon kalakas ang sex appeal, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Naramdaman ko ang kakaibang kuryente at init na biglang gumising sa buong katawan ko. Dahilan para makaramdam ako ng matinding tensyon sa loob ng suot kong shorts. Sabi ko sa sarili ko, mukhang magiging delikado ang sitwasyon ko sa mga susunod na araw na kasama ang lalaking ito sa iisang kwarto.
Madali namang nakapag-adjust si Troy sa apartment. Sobra siyang palakwento at palabiro, kaya mabilis kaming naging komportable sa isa't isa. Dahil culinary student siya, mahilig talaga siyang magluto, kaya madalas niya akong ipinagluluto ng pagkain bago ako papasok sa night shift ko sa call center. Isang gabi, nag-day off muna ako sa trabaho dahil medyo masama ang pakiramdam ko at nilalagnat ako ng bahagya. Nakahiga lang ako sa kama ko habang nakapatay ang ilaw at tanging liwanag lang mula sa labas ng bintana ang nagbibigay ng kaunting silbi sa paningin ko. Bandang 12 midnight, narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Troy na galing ata sa banyo nung oras na yon. Akala niya siguro ay mahimbing na ang tulog ko, kaya dahan-dahan talaga ang bawat kilos niya para hindi ako maabala. Noong lumingon ako ng kaunti, nakita kong wala siyang suot na damit pang itaas at naka-boxer shorts lang siya. Dahil sa sinag ng buwan na tumatama sa pwesto niya, kitang-kita ko ang hubog ng kanyang likod at ang tikas ng kanyang pangangatawan. Kuya Will, hindi ko alam kung dahil ba sa lagnat ko kaya pakiramdam ko ay lalong nag-init ang buong paligid. Ang pagnanasa ko sa kanya na ilang araw ko ring pinipigilan ay biglang nag-alab nung gabing yon. Humiga na si Troy sa katabing kama na may kaunting agwat lang naman mula sa higaan ko. Ilang minuto lang ang lumipas, narinig ko na ang mabagal at malalim na paghinga niya. Hudyat na nakatulog na siya ng mahimbing. Dahil sa init ng katawan ko at sa matinding tensyon na nararamdaman ko, parang nawala ako sa sarili ko at hindi ko na napigilan ang paa ko. Dahan-dahan akong bumangon at humakbang papalapit sa kama niya. Lumuhod ako sa gilid ng higaan niya at pinagmasdan ko ang mukha niya habang natutulog. Mabango siya, amoy bagong ligo at may halong pabango na lalo pang nagpatingkad sa kagwapuhan niya. Dahan-dahan kong inilapit ang mukha ko sa kanya hanggang sa marahan kong idinikit ang mga labi ko sa labi niya. Isang mabilis at ninakaw na halik. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko nung mga sandaling yon. Pakiramdam ko ay hihinto ang mundo ko sa takot na baka bigla siyang magising. Pero kasabay nun ang isang kakaibang pakiramdam na noon ko lang naranasan. Pagkatapos nun ay mabilis akong bumalik sa kama ko at nagkumot habang ang puso ko ay parang kumakabog pa rin sa sobrang kaba. Kuya Will, lumipas ang ilang araw at mas lalo kaming naging close ni Troy. Sabay kaming nanonood ng mga movie kapag weekend at minsan ay nag-iinuman kami sa loob ng apartment gamit ang ilang bote ng beer. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko talaga makalimutan yung ninakaw na halik na yon nung gabing may lagnat ako. Pakiramdam ko, palagi na lang akong naghahanap ng tsansa na maulit yon. Isang hapon, maaga akong nagising mula sa tulog ko bilang paghahanda para sa panggabing trabaho. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Troy na natutulog sa sofa sa sala. Nakaangat ang isang braso niya at medyo nakabitin ang suot niyang maluwag na shorts. Dahil sa ayos niya, kitang-kita ang magandang hubog ng kanyang katawan. Sa mga sandaling yun, parang nag-overheat na naman ang utak ko at muling gumana ang mapusok kong isipan. Dahan-dahan akong lumapit sa sofa, pinakinggan ang bawat paghinga niya at muling nagtangkang magnakaw ng halik sa kanyang mga labi. Pero sa pagkakataong ito, nagkamali ako ng kalkulasyon. Sa kalagitnaan ng pagdampi ng mga labi ko sa kanya, biglang nagmulat ng mata si Troy. Nanigas ang buong katawan ko nung segundong yun. Nanlaki ang mga mata ko sa takot at agad akong napaatras nang mabilis papalayo sa kanya. Ramdam ko ang pag-akyat ng lahat ng dugo ko sa aking mukha sa sobrang hiyang naramdaman ko. "Jack, anong ginagawa mo?" Seryoso at naguguluhang tanong niya
habang dahan-dahang umuupo sa sofa. Hindi ako agad makapagsalita dahil sa sobrang kaba at pakiramdam ko ay nanginginig ang mga labi ko. Sorry Troy, sorry talaga. Hindi ko sinasadya na uutal kong sagot habang unti-unting tumutulo ang luha ko. Sobra ang takot ko nung mga sandaling yon na baka magalit siya ng husto, mag-empake ng mga gamit niya at isumbong ako sa mga magulang ko. Akala ko talaga ay susuntukin niya ako o kaya ay mumurahin niya ako ng todo. Pero laking gulat ko nang bigla siyang tumayo, hinawakan ang braso ko ng mahigpit at tinitigan ako ng malalim sa aking mga mata. Walang galit sa mukha niya, kundi isang klase ng emosyon na hindi ko inaasahan mula sa kanya. Gusto mo ba ako? Tanong niya sa akin sa isang mababang boses. Hindi ako agad makasagot, pero dahan-dahan akong tumango bilang pag-amin sa totoong nararamdaman ko. Matapos kong tumango, binitawan niya ang braso ko at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay. Ibinaba niya ang kamay ko papunta sa pwesto niya at doon ko naramdaman ang matinding tensyon na kanina pa pala nagbabadya sa loob ng kanyang shorts. Sige, pasayahin mo ako. Huwag kang matakot. Bulong niya sa akin habang dahan-dahang humihiga pabalik sa sofa at parang ipinauubaya ang buong sarili niya sa akin. Kuya Will, parang biglang nawala ang lahat ng kaba ko at napalitan ng matinding excitement. Sumunod na lang ako sa agos ng nararamdaman ko nung mga sandaling yon. Para paikliin ang kwento, doon mismo sa sala ay sumuko kami sa tukso at nagpatangay sa init ng sitwasyon. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakaranas ako ng ganoong klasing pakikipag-ugnayan sa kapwa ko lalaki. Hindi ko maipaliwanag ang halo-halong emosyon habang ginagawa namin ang bagay na yon. Malakas ang appeal ni Troy at alam na alam niya kung paano ako dadalhin sa bawat kilos niya. Pero dahil bago pa lang sa akin ang ganitong karanasan, halos mapaiyak ako sa tindi ng sakit sa simula. Nanginginig ang buong katawan ko habang nararamdaman ko ang marahas na pagbabago sa sistema ko, na para bang may bagyong sumasalubong sa akin na hindi ko kayang pigilan. Pero habang tumatagal at habang bumibilis ang bawat galaw niya, ang hirap ay unti-unting napalitan ng kakaibang pakiramdam na naghatid sa akin sa sukdulan. Nang matapos ang sandaling iyon, pareho kaming hingal na hingal at pawisan. Matagal kaming natahimik sa sala at walang gustong maunang magsalita dahil alam naming pareho na may malaking nagbago sa aming dalawa pagkatapos ng gabing yon. Si Troy ang unang bumasag sa katahimikan habang inaayos ang kanyang sarili. Jack, walang dapat makaalam ng nangyari sa atin dito. Gets mo? Seryoso niyang sabi sa akin. Tumango ako agad bilang pagkaunawa sa kanya. Sige Troy, secret lang natin ito. Kuya Will, pagkatapos ng gabing iyon, akala ko talaga ay iiwasan na ako ni Troy o kaya ay magiging ilang kami sa isa't isa. Pero nagkamali ako, Kuya Will. Sa umaga at tuwing may ibang tao, normal lang ang pakikitungo namin sa isa't isa na parang magkaibigan lang talaga. Parang walang anuman o kakaibang nangyari sa pagitan namin. Nag-uusap kami tungkol sa school, nagbibiruan, at sabay pa rin kumakain ng mga niluluto niya. Pero kapag sumapit na ang madaling araw, kapag sarado na ang mga pinto at patay na ang mga ilaw, doon lumalabas ang totoong kulay naming dalawa. Ang akala kong isang beses lang natikiman ay nasundan gabi-gabi. Naging rutina na namin na kapag nakauwi na ako galing sa trabaho ko sa call center at hindi pa siya tulog, isang tingin lang namin sa isa't isa ay alam na namin ang kasunod na mangyayari. Kuya Will, halos gabi-gabi akong napapatakbo sa karera ng init kasama si Troy. Sobrang lakas ng stamina niya
at parang walang katapusan ng apoy na dala niya tuwing magkakasama kami. Dumating sa punto na hindi na namin kailangang magsalita pa. Kapag pumasok siya sa kwarto at nahiga sa tabi ko, alam ko na agad ang ibig sabihin ng mga kilos niya. Mas lalo kaming naging mapangahas habang lumilipas ang mga araw. Hinahayaan naming magpadala sa agos kahit sa ang sulok ng apartment, maging sa kusina man o sa banyo. Naramdaman ko na parang nakawala ako sa isang hawla dahil sa wakas ay nailabas ko ang totoong ako kasama ang isang lalaki na marunong magparamdam ng kakaibang alaga. Kahit alam kong pansamantala lang ang pananatili niya sa apartment ko dahil 1 month lang ang usapan namin, hinayaan ko na lang ang sarili ko na ma-enjoy ang bawat sandali nang hindi nag-iisip kung anong mangyayari sa huli. Masyado na akong invested sa setup namin. Kahit alam kong walang label at purong matinding attraction lang ang nag-uugnay sa aming dalawa. Isang hapon, pag-uwi ko galing sa unibersidad, napansin ko agad na may isang hindi pamilyar na pares ng sapatos sa tabi ng pintuan ng apartment ko. Noong una, inisip ko na baka may kaklase lang si Troy na tinutulungan niya para sa mga requirements nila sa culinary. Pero pagpasok ko sa sala, nakita ko si Troy na nakaupo sa sofa at may katabi siyang isang lalaki na kaedad lang din namin. Gwapo ito, matangkad, medyo moreno, at mukhang galing sa mayaman na pamilya base na rin sa porma niya. Pagkakita sa akin ni Troy, agad siyang ngumiti ng malawak at tinawag ako. "Uy, Jack, halika, tuloy ka. May gusto akong ipakilala sa iyo," masayang sabi niya. Lumapit naman ako ng dahan-dahan habang may kakaibang kaba na naman na biglang kumatok sa dibdib ko. Tumayo ang lalaki at inilahad ang kamay niya sa akin na may kasamang ngiti. "Hi Jack, ako si Brandon," pakilala niya. "Hello po," sagot ko naman habang nakikipagkamay sa kanya. Pagkatapos nun, lumingon ako kay Troy na biglang umakbay kay Brandon sa harap ko mismo. "Jack, si Brandon nga pala. Boyfriend ko," dahan-dahang sabi ni Troy. Kuya Will, parang gumuho ang buong mundo ko sa dalawang salitang narinig ko. Nanatili lang ang pilit ng ngiti sa mga labi ko. Pero sa loob-loob ko ay parang may malamig na yelo na biglang bumaon sa puso ko sa sobrang sakit. Long distance relationship kami, kaya bihira kaming magkita. Kakauwi lang niya galing abroad para sa bakasyon, kaya sinorpresa niya ako dito. Dagdag pa ni Troy habang nakangiti ng matamis sa kasama niya. Tumango-tango na lang ako habang pilit na inaalis ang pakiramdam na may nakabara sa lalamunan ko. Doon ko napagtanto na sa loob ng ilang linggong pagsasama namin sa iisang kwarto at sa likod ng lahat ng init na pinagsaluhan namin, wala pala talaga akong kaalam-alam sa totoong takbo ng buhay niya. Nang gabing iyon, hindi umalis si Brandon dahil doon din siya natulog sa apartment. Dahil maliit lang ang space, magkakasama kaming 3 sa sala habang umiinom ng ilang bote ng alak para kumalma. Habang tumatagal ang gabi, mas lalong nagiging bukas ang usapan naming 3. Doon ko nalaman ang takbo ng relasyon nila, ang mga hirap ng setup nilang dalawa, at kung paano nila pinapanatiling matatag ang koneksyon nila sa kabila ng distansya. Tahimik lang akong nakikinig sa kanila. Nasasaktan man ako ng bahagya sa selos, pero alam ko naman sa sarili ko na wala akong karapatan dahil una pa lang, alam kong panandalian lang ang sa amin ni Troy. Pero laking gulat ko nang biglang hawakan ni Brandon ang kamay ko habang nakatingin sa akin ng may kahulugan. "Alam mo Jack, kinuwento na sa akin ni Troy ang lahat tungkol sa inyong dalawa dito," biglang sabi ni Brandon. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat at agad akong napatingin kay Troy
na nakangiti lang habang umiinom ng beer. Huwag kang mag-alala, hindi ako galit. Open relationship kami ni Troy kapag malayo kami sa isa't isa. Basta bawal lang ang ma-inlove. Paliwanag ni Brandon habang dahan-dahang hinahaplos ang hita ko. Kuya Will, hindi ko akalain na ganoon pala ka-wild ang takbo ng isip ng dalawang ito. Tiningnan ko silang dalawa at nakita ko ang kakaibang apoy sa mga mata nila nung mga sandaling yun. Lumapit naman si Troy sa kabilang gilid ko at bumulong ng dahan-dahan sa tenga ko. Gusto mo ba kaming subukan? Na dalawa? Tanong niya. Dahil sa matinding curiosity, sa tama ng alak, at sa pagnanais ko na maranasan ng isang bagay na alam kong minsan ko lang matitikman sa buhay ko, dahan-dahan akong tumango. Doon sa loob ng kwarto ko ng gabing iyon, may naganap na isang matinding bagyo ng init na hinding-hindi ko kailanman malilimutan sa buong buhay ko. Isang kakaibang karanasan kasama ang dalawang lalaki na sabay na sumubok sa tatag at stamina ng katawan ko. Kuya Will, ilang taon na rin ang lumipas mula nang mangyari ang wild na karanasang iyon sa apartment kasama sina Troy at Brandon. 26 years old na ako ngayon, may maayos na trabaho at mas mature na ang pag-iisip. Kapag binabalikan ko ang mga naging desisyon ko noong panahon na yon, hindi ko maiwasang mapangiti na lang ng mag-isa. Mapusok ako noon, curious, at nasa yugto ng buhay kung saan pilit kong kinikilala ang sarili ko at ang mga bagay na itinatago ko sa dilim. Kapag bata ka pa pala, mas nakakaakit ang mga bagay na bawal at nakatago. Hindi dahil tama ang mga ito, kundi dahil likas tayong mausisa at gustong sumubok sa mga karanasan na hindi pa natin lubos na nauunawaan ang kahihinatnan. Bahagi na lang ng makulay kong nakaraan sina Troy at Brandon. Pero ang karanasang nakuha ko sa kanila ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob na tanggapin kung sino talaga ako ng buong buo. Hindi ko pinagsisisihan ang nangyari dahil doon ko natutunan kung paano maging tapat sa sarili kong pagnanasa at damdamin. Sa ngayon, masaya na ako dahil mayroon na akong seryoso at matagal na relasyon. May boyfriend na ako ngayon at magdadalawang taon na kaming magkasama. Isang relasyon ito na binuo sa katapatan at totoong pagmamahal at hindi lang basta nakabase sa purong init ng laman. Napakalakas ng loob mo para ibahagi ang kwentong ito, Jack. Ramdam ko ang halo-halong emosyon, kuryosidad, at yung matinding init na dinala mo sa amin mula sa mga lihim na tagpong yun sa apartment. Sa unang tingin, akala mo ordinaryong tukso lang ng laman. Pero kung iisipin natin, kwento ito ng isang third-year college student na sumusubok kilalanin ang sarili niya habang nagpapadala sa agos ng mga bawal na sitwasyon. Ang pinakamahalagang aral na maiiwan sa atin dito ay simple lang. Likas sa atin ang maging mausisa, lalo na kapag 21 years old ka pa lang. Pero ang tunay na peace of mind ay hindi mo makukuha sa mga panandaliang apoy o sa mga tagpong walang label at kailangang itago. Ang totoong kalayaan ay nagsisimula kapag tinanggap mo ang sarili mo at nakahanap ka ng relasyong may katapatan at totoong pagmamahal. Gaya na lang ng takbo ng buhay mo ngayon kasama ang boyfriend mo sa loob ng 2 years. Tama lang na hindi mo pinagsisihan ang nakaraan dahil lahat ng mapusok na desisyon mo noon ang gumawa sa mas matatag na Jack ngayon. Kayo naman, mga ka-desires, anong masasabi ninyo sa naging takbo ng buhay at desisyon ni Jack? Kung kayo ang nalagay sa ganyang kwarto, papayag din ba kayo sa alok ni na Troy at Brandon? I-type nyo ang inyong mga payo at saloobin sa ating comment section sa ibaba. Para sa marami pang totoong kwento ng pag-ibig at pagnanasa na direkta nating pinag-uusapan, huwag kalimutang mag-like
mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan dito lang sa M2M Desires. Ako ang inyong kasama sa gabi, si Kuya Will, na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.